Hi girlfriends! Welcome back to my channel. So for today's video, finally, i-share ko na yung requirements ko for skill select. So nakahanap ako sa laptop to just read through the list and kung may ma-add ako, ganyan. Ito ay list of requirements from the lawyer who assisted me. Kasi nung una sana mag-aano ko, sponsored work visa or temporary skilled visa, sponsored by my company. Kaya nauwi kami sa parang corporate lawyer nila kasi ang first step is magkaroon ng positive skills assessment. Tapos, hindi na siya natuloy yung temporary short-term skill ba yun? Basta, yung 482 na visa. Temporary skilled shortage ata. Yun, 482. Hindi na siya natuloy kasi naisip ko, paano pag gusto kong magpataas ng sweldo or paano pag gusto ko ng ibang role, parang maaano ko, lilimit yung work na pwede kong gawin as in tungkol lang sa role na yon, same company for 2 years. So, paano pag may opportunity, ganyan. So, inisip ko, okay, mag-skilled assessment tayo. And ako yung nagbayad sa corporate lawyer kasi ganun yung naging usapan namin ng company. Naisip ko yung skilled assessment, gagamitin ko na lang siya sa nominated, state nomination na, na visa. Gulo. So, if you want to know more about that, then please keep on watching. Naka-open yung laptop dito sa gilid para basahin ko siya. So, ang first requirement na hiningi sa akin is yung online questionnaire. First of all, vet assess yung assessment body kasi depende sa skill na gusto mong ipa-assess, yun yung pupuntahan mo na assessing body. Sa akin, vet assess for project administrator na skill. Ang first na hiningi sa akin ng lawyer is yung online questionnaire. Feel ko in-extract niya to sa vet assess na form kasi siya yung magla-lodge ng, or siya yung nag-lodge ng form on my behalf. Para kang gumamit ng immigration assistance or immigration lawyer para mag-submit ng visa mo. Parang ganun din. Parang isasubmit nila on your behalf. Tapos parang may kasama din yung authorization letter, blah, blah, blah. So, yung nilagay ko sa online questionnaire na form na sinend sa akin is yung kung anong i-input niya dun sa vet assess na assessment form. Kung magdi-DIY ka, yun, kung ano lang din yung fill out mo dun sa vet assess na profile, yun yung laman nun. And then, next is ID documents. First is passport size na colored na photo. So, as in photo siya na hiwalay na file. And kailangan passport size. Passport biodata page. So, yung page mo ng passport na nandun yung photo, yung information mo. And then, at least one or more secondary ID documents. So, ang options ay national ID card, driver's license, social security card, marriage certificate, student identity card, or Australian visa grant notification. So, ang pinas ko nun is yung proof of age card ng New South Wales. Tapos, yung list of requirements pala, lalagay ko sa description box below para, yun, may copy kayo ng list. Pero, as always, katulad ng mga ibang video ko, hindi ako immigration agent or anything. Sinishare ko lang yung hiningi sa akin ng lawyer ko. It's not, parang wag nyo siyang gayahin, lalo na kung iba yung nyo, yung skill nyo na kailangan nyo ng assessment. So, yeah. And nakalist naman sa vet assess yung kung ano yung requirements per skill. So, yeah, just refer to that. Parang wag nyo kung don't quote me. Kung may name change kayo dun sa ID documents, parang in-add niya lang na kapag may inconsistencies dun sa ID documents, parang magbigay ka din ng proof kung bakit. Kung yun nga, marriage certificate or name change na document, ganyan. So, nilagay ko lang not applicable. And then, hiningan din niya ako ng CV confirming my education and employment history. Tapos, nakalagay, if possible, yung precise dates nung study at nung employment. At dun sa employment, ilagay ko daw kung full-time or part-time. Kasi, usually, yung skills assessment, parang may requirement sila na 2 years full-time, ganyan, yung main requirement ng employment history for the skill, ganyan, blah, blah, blah. Alright, so next is yung qualification documents.
Qualification documents meaning yung award certificate nung study mo and yung academic transcript. So ako, nag-bachelor's ako sa Pilipinas. So binigay ko yung diploma ko and yung transcript from Philippines na university. Tapos nag-aral ako dito ng diploma in project management. So yung certificate na yon, yung diploma and yung transcript yung binigay ko. So next is employment documents. So, ang hiningi niya sa akin, dun sa lahat ng employment history ko in the last 10 years, kasi 10 years lang yung tinitignan ng Vet Assess, is yung statement of service, tsaka pay slips, kung meron kang copy. And importante yung dalawang requirement na yun dun sa mga employment history mo na pwede mong i-claim dito sa skill na inaano mo. So, kung ano lang yung relevant, kumbaga dun sa skill mo. Pero kung available naman yung statement of service mo and yung payslip mo dun sa mga irrelevant sa skill mo, feel ko i-add mo na rin. Pero ino-note mo ata na hindi siya relevant dun sa skill na ina-apply mo for assessment. Alright, so yung statement of service, ito yung feeling ko critical sa Vet Assess. Nakalagay naman sa Vet Assess yung statement of service na requirement Parang may form sila doon or may page specifically for that. Pero ang list na binigay niya is sa statement of service kailangan issue date, company letterhead, full name, working hours per week, official title sa organization, exact period ng employment doon sa position na yon, main duties for that position, salary earned, name, position, contact details, and signature writing the statement of service. So, dito, ang pinag-sign off ko ng statement of service, parang yung pinaka-head namin, usually ganun, or HR ata yung recommended na magsa-sign off. Tapos, bago siya pirmahan nung kung sino man, nireview muna siya ng lawyer yung draft niya. Tapos, parang ang inano nila, ang ginol nila, parang naka-align yung, alam niyo yung mga ANZIC ba yun? ANZIC na codes for the skill. Kunwari, skill ng project admin. Kung ano yung mga tasks na nandun, parang as much as possible, i-align dun sa statement of service. Para, kumbaga, kung makita ni Vet Assess, parang mako-confirm nila na, okay, nagagawa mo yung skill na yun in the past 2 years. Parang yun yung role mo. And then, yung payment evidence for your employment history, or for my employment history, ang pwedeng evidence ay payslip, tax records, bank statement showing yung pumasok yung salary, or employment-linked insurance or superannuation records. So, ang ginawa ko, payslip na lang. Parang first and last payslip ng as a project admin. Nung time na nagpa-vet assess ako, parang current role ko pa rin yung project admin. So, first payslip and latest na payslip. Yan. Para ma-prove na siya, lampas ng 2 years. Kasi 2 years yung requirement sa project admin. So, hindi ako familiar dun sa mga ibang skills. So, again, lang to, based on my experience, based on yung skill na pina-assess ko, which is project admin. Alright, so, since related siya sa project management, nagbigay din ako ng projects list. Tapos yung project list, meron siyang template sa Vet Assess, nakita ko. Tapos parang table siya Tapos hindi ko sure kung pati project construction manager may ganito. Parang basta related sa projects. Fortunately, may mga manage naman akong projects din kahit project admin yung role ko. So, nilist ko lang sila, tapos yung information na kailangan sa table, tapos yung proof, nagpaalam naman ako na kung pwede kong gamitin yung documents for that projects para dito sa skills assessment ko. Nagpaalam ako sa company. Kasi syempre, pa rin, confidential documentation pa rin yun, di ba? Documents dun sa projects and kung may photos ako yun, parang zinip folder ko sila. Tapos sinend ko sa lawyer. Alright, so additional information na nilista niya sa akin. For some reason, nanghingi siya ng details of primary and high school education. Hindi ko na nakita yung Vet Assess form, so hindi ko sure kung kasama siya dun sa online form. Pero binigay ko lang yung dates nung primary school, tsaka kung saan and yung country, and yung dates ng high school and kung saan and yung country. And then, detailed na academic qualification. So, both nung sa Philippines tsaka nung dito. So, hiningi niya sa akin name ng university and yung address,
full course name. So, Bachelor of Science, blah, blah, blah. And then yung diploma. And then yung entry requirement, length of period, start and end date. Tapos, kung full-time or part-time study siya. And then, my last question na, were you required to complete any of the following? Whether internship, thesis, major project, or yeah, if you completed any of the above, parang give more information or parang brief summary. So, yun. Tapos, itong vet assess, ay, rewind. 12 months lang pala yung kailangan sa vet assess for project admin, parang yung work experience. So, naging project admin ako Feb 2022. So, in-apply ko yung vet assess na skills assessment Feb 2023. Tapos, nagbayad ako ng $1,058.20. So, yeah, mahal siya. Nagmahal na ata siya ulit, parang 1,200 na. Tapos, sobrang tagal. Tapos, nakakainis nga kasi 6 months ko in-apply. And, fortunately, positive naman yung skills assessment na bumalik. Pero, ito yung time na a few years after COVID. Tapos, parang ang luwag nila sa mga invites, ganyan. So, parang feeling ko na, na miss out ko yung opportunity. Andrew! Your rapper! Yun, parang nami-miss out ko yung opportunity kasi may mga kakilala ko na 2 weeks lang nag-apply for EOI na invite na, yung mga ganun. Tsaka yung vet assess na priority na vet assess. So, pwede ka magbayad ng parang 600 nung time na yun on top of ng $1,000 for priority assessment. Unahan lang ng slots daily. Tapos sabi ko pa sa lawyer, ba't hindi mo ko inofera nung priority slot? Nag-ano nga ako, parang hindi niya kasi alam na nahabol ko rin yung period na maluwag medyo for me. Yung invitation for state nominations na visa. Kasi sa isip ko parang yung 482 temporary visa na naman siya, parang okay, 2 years. Pero, ang mangyayari after nun? So, gusto ko talaga permanent na. So, yun, hindi niya yun alam. Kasi hindi ko rin naman siya ni-share. Kasi lang yun, parang backup plan. Hindi na yun kasama sa, sa trabaho niya. So, okay lang. Tapos, yun, parang 6 or 8 months ako nag-apply ng vet assess. Tinitingnan ko lang kung may, pa, after ko sinubmit. Okay, binabasa ko lang yung email, sorry naman. So, nagpahabol pa yung lawyer ng organization chart. Parang, ideally, parang nasa project team ka na team. Project team na team. So, parang kanino ko nagre-report, ganyan, sino yung mga, yun. Alam niyo na yun, organization chart. Okay. Kasi parang, tinanong ko pa sa kanya nun, kailangan ba yung project charter? Parang yung nakalist doon yung team nyo, tapos yung task mo as project admin, hindi na daw. Yun yung requirements na binigay ko for project admin noong 2023. Hindi ko sure kung updated na ngayon. So, overview lang kung gaano ka-detailed. Especially project admin, parang medyo mahirap yung, sabi ng lawyer, medyo mahirap yung kuha ng positive skills assessment, lalo na yun sa project list, blah, blah, blah. So, medyo, may variation dun sa default list. So, depende sa skill na ina-apply nyo, yung requirements na kailangan mong i-submit. And since 2023 pa ako nag-submit, pwedeng marami ng changes in the past 2 years. Just check their website. And pwede rin pala kayong magpa-consult sa vet assess. So ako, nag-book pa nga akong consultation. So daming gastos, diba? So $200 yun, $250, mga ganon. Tapos lang siya, quick call, parang 20-30 minutes. Hindi nila sa'yo ibibigay kung specific na tips. Parang general lang na parang sabi niya, dapat hindi parang routine yung mo, hindi dapat medyo admin yung tasks for project admin na role. Parang kailangan may part na nagmamanage ka ng project, ganyan. So, yun yung sabi nung vet assess consultant. Binook ko yun before ko nalaman na gusto akong i-sponsor nung company ko. So, shinare ko din yung feedback na yun dun sa lawyer. So, yun, parang wala nga siyang kwenta. yung consultation Kasi sobrang general, kasi bawal nga sila magbigay din ng specific advice. Kung detailed naman yung pagkabasa nyo dun sa requirements online and yung pag-submit nyo, parang feeling ko hindi na rin kailangan. Basta yung statement of service nyo aligned dun sa
Anzik ba yun? Hindi ko na matandaan kung ano. Na code yung tasks na nakalist doon, naka-align siya sa statement of service nyo. And as much as possible sa CV din. So, yeah. Alright, so hindi na ako nakakabalita kung ano ng trend ni VET-Assess ngayon. Basta nung time ko, sobrang backlog sila. Kasi nga, ang daming naghahabol ng skilled assessment for PR na invitation or state nomination or yung mga na-invite na tapos nag-expire yung skills assessment. Yun, ang dami naghahabol nung time na yun. So, hindi ko na alam ngayon kung anong trend kasi hindi na ako nakabasa masyado sa Facebook groups. Kasi naman sila parang paiba-iba din. Parang backlog, tas makakabawi, tas backlog, yun. Usual. So, yeah, that's it for this video. I hope that was helpful to give you an overview kung ano yung kailangan. And again, hindi yun yung final na requirements. Huwag niyong seryosohin ng video na to. Lang to, sharing ng experience and all that. So, yeah, thanks for watching. Please like and subscribe. And I'll see you on the next video. Bye!